Nako, puro Duterte na lang pinag-uusapan natin, GP. O ito na nga, itong si General Torre, mga kababayan, dahil nga po ang pangalan ni dating Pangulong Duterte ay nakaladkad dahil sa pagsasalita nitong si Garma, ay sigurado po tayo, mga ka-GP, na meron pong sinabi si General Torre at hindi raw po niya tatantanan, hindi niya pipiliin kahit si Digong ay kanyang kakalawitin. Oh. Bagal ng net ko ah. Play natin. Pirma na lang ng misis ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ang kailangan para sa inihandang reklamo ng PNP laban sa mga sangkot sa pagpatay sa kanya. Balita hatid ni Salima Refran. Kakausapin ng Department of Justice ang pamilya ng pinaslang na PCSO official na si Wesley Barayuga kasunod ng case conference ng NBI at PNP CIDG sa DOJ. I met both leaders, Director Santiago and Director Torre. I was telling them just to share information with each other. For today's video ay anak po, particularly the wife. 2020 pinaslang si Barayuga at nabuhay ang kaso matapos... Teka lang, ulitin natin at nawawala yung internet ko eh. Okay na ba yung internet sa inyo? Nako, ang ganda ng topic tapos biglang nasira pa. Pirma na lang ng misis ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ang kailangan para sa inihandang reklamo ng PNP laban sa mga sangkot sa pagpatay sa kanya. Balita hatid ni Salima Refran. Kakausapin ng Department of Justice ang pamilya ng pinaslang na PCSO official na si Wesley Barayuga kasunod ng case conference ng NBI at PNP CIDG sa DOJ. I met both leaders, Director Santiago and Director Torre. I was telling them just to share information with each other. We may have to call on the family too to give their comments on this investigation and what direction they want us to pursue. Ayon sa PNP, nagbigay ng commitment ang asawa ni Barayuga na pipirmahan niya ang reklamong inihanda ng PNP laban sa mga sangkot sa pagpatay sa kanyang asawa. Sabi ng ibang mga DDS, they have on their live video na wala daw po nangyayari sa ginagawa ng Quadcom. 'Di ba? Sabi nila sayang lang ang pera ng taong bayan sa Quadcom. Sayang lang ang nangyayari diyan sa Quadcom. Wala namang naidudulot na maganda sa atin 'yan. Lalo na si OFW Channel. Sinabi niya 'yan na wala daw nangyayari, wala daw magandang dulot. Aksaya lang daw ng pera ng taong bayan ang ginagawa ng Quadcom. Here's the thing, mga ka-GP natin, it's already proven na kung wala ang Quadcom, tutuluyan ng matutulog yung mga balita o yung mga kaso, di ba? After 6 months na wala pong progreso, ang isang kaso ay inalalagay na sa cold cases. So ngayon, yung cold cases na yon nabuhay dahil sa Quadcom. At iniimbestigahan ng sarili nilang investigasyon at yung mga nakuha nila sa Quadcom ay magiging isang basis at magiging dokumento na magte-testify at the same time magsasubstantiate doon sa mga hinihinalang tao ng mga kasangkot doon po sa pagpatay kila Barayuga. At hindi lang kay Barayuga dito, maraming taong mga involved. So paanong sinasabi nyo na walang silbi ang Quadcom? Samantalang Quadcom ang tinitingala ngayon ng halos na lahat ng mga tao. Maniwala pa ako pag Senado, walang silbi. Diba? Oh. Instead of the NBI conducting lateral investigation, it will be a joint operation of the PNP and the CIDG. Right now, the PNP po kasi is ready na to file the case. In fact, we mentioned this earlier na iniintay na lamang po natin yung availability po ng kaanak po, particularly the wife. 2020 pinaslang si Barayuga at nabuhay ang kaso matapos isiwalat sa House Quadcom hearing ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na ang utos ng pagpatay kay Barayuga galing daw kay dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo
na itinuro naman si dating PCSO General Manager Royina Garma na siyang nag-utos sa kanya. We will formalize the things that he said on sa Congress. Pagdidesisyon na lang whether we will adopt his statement in toto na ginawa sa Congress or we will make another affidavit with similar contents or we will Ayun. reduce the statements that he did from the transcript of the congressional hearings. Kasunod ng mga revelasyon ni Garma tungkol sa Teka lang. Michael Lim, mag-chat ka sa akin. Chat mo ako. Babanatan natin yung mga yan. Kaya lang, kung ad hominem yan, wag na lang. Hindi, yung mga ano lang, yung mga ginawang kalokohan, pwede na siguro yon. Pero hindi ko priority, ha? Oh. sa drug war noong Administrasyong Duterte at sa mga pahayag ng ibang resource person sa pagdinig, babalikan raw ng mga otoridad ang kanilang mga sinabi under oath para sa investigasyon naman ng ibang mga kaso ng pagpatay. Siniguro ng PNP at ng DOJ, walang sasantuhin ang investigasyon sa extrajudicial killings. Nako po. Kasi nababanggit ang pangalan ni former President Eto na. Rodrigo Duterte. Kasama rin ba siya sa mga possible na maimbestigahan? Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. Kahit si- Nako. Eto na Duterte. Oh, maliwanag yung sinabi ni Torre, ha? Kapag kompleto ang ebidensya na may direct na magtuturo talaga kay Duterte, kasi as of the moment, sinabi ko po sa inyo, the testimony of Colonel Garma is actually hindi pa siya hindi pa natin pwedeng sabihin na kaya nga hindi pa siya pinapasok sa witness protection program kasi meron pa siyang itinatago sa sarili niya. Kailangan kasi ma-establish natin yung tinatawag nating personal knowledge. Kapag wala kasi yung personal knowledge, nababawasan po yung integrity, nababawasan yung credibility at syempre yung bigat ng isang dokumento at ebidensya kapag wala nun. Diba? Kahit sabihin natin na nagko-corroborate ito doon sa ibang tao, mas maganda pa rin kapag ikaw ay may personal knowledge. Otherwise, baka mamaya magkaroon lang to ng demurrer to evidence. Diba? Yun kasi ang iniiwasan natin, mga kababayan. Kaya nga pag nagsalita si Leonardo, nagsalita pa yung ibang research person, tapos aaminin ni Garma na siya ay involved doon sa tinatawag nilang task force ng Davao Model, ay sigurado swak itong si Digong at direct na yan na makakapagturo sa kanya. In that case, sabi ni Torre, hindi natin siya sasantuhin kahit na sino pa siya. Diba? Maganda yon, ganyan. May paninindigan ang isang opisyal natin kaysa yung anak ka ng tinapa para kang si Bato. Pagkagaya ni Bato ang pulis natin, walang mangyayari. Kaya puro iskalawag, puro nagpapaikot ng droga ang mga tao, ang mga pulis. Pero inyo, ilang taon sila dyan, yung mga pulis hinawakan na pala pagkatapos mamatay ng mga drug lord o yung mga humahawak ng mga by area, by region. Pinagpapatay ng mga pulis para sila na ang mag-handle ng kalakaran. Kung hindi pa nahuli si Police Master Sergeant Mayo, hindi tayo makakarating sa Quadcom na to at hindi natin malalaman ang pagkakakonek-connect ng lahat ng yan. Pogo, droga, 'di ba? Ano pa? EJK. Lahat yan dugtong-dugtong, money laundering at iba pa. So I really salute General Torre na kahit sino wala kang sasantuhin. Nakita namin yan. Si Kibuloy nga, hindi sinanto Si Kibuloy, na anak pa ng Diyos, sabi niya. Sabi niya, siya ay glorified body, hindi sinanto. Hindi bagang buntot ni General Torre. Sabi ko nga po sa inyo, ME Nung ako ay naging gwardya, subject ko yan sa aking exam. At dyan ako nagpapirma. Pinahanap ako ng police clearance. Pwede naman kumuha naman sa iba. Bakit kailangan daw pumirma pa si General Torre? Kaya tuloy nahalungkat ko yung buhay ni General Torre. Pero hindi ko po nalungkat na siya ay taga Davao. Hindi ko po alam yon. Yung mga ano lang, mga achievement, mga ganun. Kaya alam ko itong taong to, malaki ang paninindigan. Mataas ang respeto
ng mga taga Quezon City kay General Torre, lalong-lalo na po nung nagkaroon ng problema sa road rage na nagkamali siya dahil parang kinatigan niya yung dating pulis. Hindi naman totally kinatigan kasi binigyan niya lang ng press conference. Nagkataon na parang ang pangit ng feedback sa kanya. O nag-resign po siya sa kanyang trabaho. So, yun ay pagpapakita ng isang good leader. And I thank you and we thank you for that, General Torre, kasi pinapakita mo lang na dapat ang isang pulis ay matikas, dapat sumusunod sa tungkulin, walang dapat katakutan kahit sino pa yan, kahit dating presidente, kailangan mong hulihin patulan. Diba? Oo. Next, mga kababayan, mabilis lang. Pasensya na kung binibilisan ko, naghahabol ako dahil nawawala yung internet natin. Mayroong mga nagpo-poor connection na dyan. Diba? Ay, wait.